So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, dahil nga po nahuli ng International Criminal Court itong si former President Duterte, abay lumabas na din po na expose dito ang China. Alam nyo ba kung bakit? Dahil nagpakita ng suporta ang bansang China dito kay former President Duterte at kaakibat noon ay merong warning. Meron pong babala doon sa International Criminal Court. So talagang nagigets nyo yung punto, mga minamahal, kung gaano ka-love ng China itong si former President Duterte at lumabas na din po ang totoong kulay. Lumabas na po, na-expose na po silang lahat. Tingnan nyo tong video na to. Panood natin sa inyo balita. Nagbabala ang Chinese Foreign Ministry sa mga hakbang ng International Criminal Court o ICC kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Mao Ning, tagapagsalita ng China Foreign Ministry, dapat gamiting maingat ng ICC ang kanilang otoridad ng alinsunod sa batas at iwasan ang politicization at dobleng pamantayan kaugnay sa pag-aresto nito sa dating Pangulo ng Pilipinas. Ipinahayag ito ni Ning matapos na hulihin ang pulisya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa naman ng warrant of arrest mula sa ICC na nagdulot naman ng internasyonal na atensyon at alalahanin hinggil sa mga legal at pampolitikang implikasyon nito. See, mga minamahal? Or else, kung matatandaan natin, bago hulihin ng International Criminal Court, itong si former President Duterte, nakalipad siya ng Hong Kong. March 6, di ba? Tapos March 11, nakabalik ng bansang Pilipinas. Imposible rin sa ilang araw na yon, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Imposible. Mga minamahal, sa 5 araw na yon, imposible hindi nakapunta si Digong doon mismo kay Xi Jinping para magbigay na ng babala or para humingi na ng tulong kung sakali mang magkaipitan, magkaonsehan. At ngayon, tingnan ninyo, if we will connect the dots, lumabas na din po ang tunay na kulay ng China, yung BFF to the rescue. Diba? So, very obvious nga, mga minamahal. So, hindi nyo ba nahalata, mga minamahal, kung gaano ka-pro pa sa pro itong si former President Duterte sa China? Napaka-pro China itong si former President Rodrigo Roa Duterte. So yan po ay malinaw na patunay, mataas pa sa sikat ng araw na mas mahal ni Digong ang bansang China kaysa sa bansang Pilipinas. Kasi kung hindi naman talaga yan sila close, diba, mga minamahal, imposibleng magsalita ang Chinese community on behalf na din dito kay former President Duterte. Sa dami ba namang naibigay na ari-arian ng bansang Pilipinas nang dahil sa gentleman's agreement na yan, imposible na hindi nila re-rescuehin itong si Kadigungan. At saka beside, ano yung dinadakdak ng Chinese ministry about sa pagiging double standard, sa politicization, di ba? Wala naman pong pinupolitika. Sino ba yung namumulitika? Si PBBM? Ha? Dinaan po sa rule of law, dinaan po sa masusing due process itong si former President Duterte at sobrang linaw na meron siyang nilabag sa ating batas. Ang dami niyang admission. Madami siyang pinatay, may pinatay siya, ang dami niyang admission. So, deserve na lang din naman talaga na dalhin doon. Imagine nyo sobrang daming mga Pilipino ang kanyang binaboy. Humigit kumulang 30,000. To be exact, sobra 30,000 na buhay ng mamamayang Pilipino ang kanyang tinanggal.
dahil lamang sa kanyang maling implementation ng war on drugs. Nakakaloka. Ito yung yung video ni Mauning, mga minamahal, kung saan nag-check-check itong si Mauning. So, panoodin natin, mga minamahal. The truth is coming out talaga. Ano? 的突发事件，中方注意到有关消息，并正在密切关注事态发展。我想重申，中国一贯主张国际刑事法院应严格遵循补充性管辖原则，依法审慎行使职权，避免政治化和双重标准。Yan yung boses ni ni Mauning, mga minamahal. 'Di ba? Napaghalataan, lumabas din ang katotohanan. Lumabas din. Lumabas ang matagal nang tinatago nila na sinasabi nila na hindi daw sila pro-China. 'Di ba? Lumabas din. Grabe yung yung paghuli kay Digong, ang dami nating nalaman. Literal na the truth is coming out. Ang daming nagsabi, kiling na kiling. Itong si former President Duterte sa relation nila with China. Tumilaok ba naman ang Chinese community? 'Di ba? May nag-comment pa nga dito. China. May isang ob-ob, mga minamahal. China, do your preach. You don't want us to involve themselves in the West Philippine Sea rift between China and Philippines, and yet here you are seemingly questioning Hindi. Ito pala, magandang komento to, mga minamahal. China, do what you preach. You don't want US to involve themselves in West Philippine Sea rift between China and Philippines, and yet here you are seemingly questioning ICC action when it should not involve China. Totoo. Naalala ninyo kung paano tayo pinagsabihan ng China na wag makialam dito nga po sa West Philippine Sea issue between US. 'Di ba? Ang US dapat wag makialam sa issue ng West Philippine Sea issue kasi naghayag ng suporta sa atin ang US patungkol nga po dito sa WPS dahil sa ginagawang pang-aagaw ng CHECWA. Tapos ang kapal ng muka ng Chinese industry, Chinese community, na sasabihin na ayus-ayusin daw lang nila, 'di ba, mga minamahal, ang paghawak kay former President Duterte, wag masyadong pinupolitika. So, hindi ba yun pangingialam? 'Di ba? So, eto na, mga minamahal, malinaw na kasagutan sa napakadami mga Pilipino na naguguluhan pa noon patungkol nga po dito sa pagiging makapili ni former President Duterte. And ito lang din, question ko lang din, bakit sila sobrang concerned? 'Di ba? Dito kay former President Duterte. There is something na parang gusto pa nating malaman. Bakit sila concerned na concern? 'Di ba, mga minamahal? Nagtataka lang ako. Crystal clear na ba, mga Pilipino, na connected sila? Hindi nyo ba nakukuha yung punto? Or gusto nyo pang ipamulat pa namin sa inyo? Ano yung sabi ni Digong noon? Tubig lang yan. Bakit hindi nyo ibigay? Si Sara Duterte, ano yung kanyang views and opinion? Di ba? No comment. Di ba, mga minamahal? So ano yung pananakot sa atin ni Digong noon? Gigirahin tayo ng China. Di ba? Bakit kaya natitriggered yung China sa paghuli dito kay former President Duterte? Hindi naman nila kamag-anak si Digong. Di ba? Alright, mga minamahal. May nag-comment dito, China fishing boats ramming Philippines boats still wants to talk about rights. Shame. Oo nga, no? Ang kapal makapagsabi ng China na yun daw yung rights ni former President Duterte, pero yung rights namin dito sa bansang Pilipinas, di ba? Binababoy ninyo. What a shame. Di ba? Sabi man nag-comment, here comes my best friend, sabi ni Jun Lee. Sabi naman ni Gerald Payumo, so pro-China nga. Yes, pro-China, halata.
Sabi ni Jepril 9217, caught in 4K, they have connection. Exactly. Diba? Oh, sabi ni Fedelin Moss, mind your own country regarding human rights violation. Grabe din yung mga Pilipino, no? Mga minamahal. Totoo nga naman. Ba't sila nasasaktan? O, gawin ninyo yung yung problema ninyo. Asikasuhin nyo yung problema ninyo sa bansa ninyo. Hindi yung nangingialam kayo sa problema ng may problema. And besides, bakit nga kayo apektado? Bakit sobrang affected ng Chinese community sa paghuli kay former President Duterte? Ba't sila nasasaktan? Diba? Wala na bang nagbebenta ng kalupaan sa inyo? Tanong lang yon, mga minamahal. Alright. So, yun po. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.